Sa makulay, maingay at masayang mundo ng karnaval, uminog ang kanyang buhay. Sa mundong yun, minsan siyang naging artista, minsan siyang bumida at nakilala. Subalit ang kumukutitap na mga ilaw ng perya ay nakatakdang maglaho. Ang musika't halakhak ay nanahimik. Ang kanyang kareray biglang nahinto. Minsan ang nahubaran sa telebisyon ang kanyang tunay na anyo. Pero sa aming pagbisita, naabutan namin siyang nagsusumamo. Muli nating kilalanin si Rudy Santos at alamin ang buhay ng tinaguriang Octopus Man. Kung pagmamasdan, ang 60 taong gulang na si Mang Rudy, aakalain mong naputulan lamang siya ng isang binti. Subalit sa loob ng kanyang pantalon, nagtatago ang isang sikreto. At sa paghuhubad niya ng damit, tatambad ang kanyang lihim na kakambal. Ito yung kuwan. Ipapakita ko. Ito yung sinasabing kakambal ko na sumanib na lamang sa aking katawan. Ito yung pinaka parang ulo, may buhok, may suso, kamay ito. Palad, may mga daliri. At ito naman yung bali paa na dalawa, kaya naging 3. Base sa kwento'y napaglihian daw ng kanyang ina ang pugita o octopus nung siya'y ipinagbubuntis. Subalit paliwanag ng doktor, hindi raw ganap na nabuo ang kanyang di umano'y kakambal na kung tawagin ng mga eksperto ay parasitic twin. Kaya sa pagsilang noon kay Mang Rudy, ipinanganak din si Octopus Man. Sa bayan ng Magalang, Pampanga, iniluwal si Mang Rudy. Pagtungtong pa lang niya sa edad na 5, ang tinaguriang batang pugita ay nagsimula ng magtanghal sa mga perya. Pinuntahan talaga kami doon sa aming baryo sa Pampanga ng isang promoter sa karnaval at nag-alok na i-try natin na ipakita sa publiko para hindi naman siya para daw hindi ako maging kimi sa tao, maging open ako sa tao kasi pagka nananatili daw ako nakatago, mahihirapan daw ako paglaki na tanggapin ang katotohanan. Dahil sa kanyang trabaho, nakarating siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at nakapagtanghal din sa ibang bansa. Sa mga karnabal na nga niya, iginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay. Doon na siya nagkaisip, nagbinata at halos tumanda hanggang sa makilala niya ang kapwa tagapagtanghal sa karnabal na si Evelyn. Nagkasama kami sa isang trabaho kasi may isang karnabal na isang kumpanya ng karnabal na pinasukan ko tapos meron din sila may exhibit doon din siya nagtatrabaho. Doon kami na unang nagkita. Kung ang hinahanap natin sa tao ay kabaitan, mabait. Nasa kanya yung nakita kong may tiyaga. Kung sakasakali sa ganitong kalagayan hindi tayo pababayaan. Kaagad na nagkamabutihan ang dalawa hanggang sa nagsama't nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Dito sa bayan ng Liloy sa Zamboanga del Norte, naninirahan ngayon si Mang Rudy, malayo sa ingay at gulo ng perya. Kung nooy tampok siyang atraksyon sa perya, ibang imahe ang aming nadatnan nang siya'y aming dalawin. Maihahambing sa isang roller coaster ang pag-akyat at pagbulusok ng buhay ni Octoman. Sa isang iglap, ang kasagana ay kanyang nalasap. Subalit sa isang iglap, natagpuan na lamang niya ang sarili at ang kanyang pamilya na naghihirap. Naramdaman ko yung hirap ng buhay. Kasi iba kasi yung kahit sa normal na tao, iba yung may hanap buhay ka, may trabaho ka maganda dati, kumbaga, tapos mawawala ka sa trabaho mo, dadanas ka ng paghihirap. Sabihin mang sobra-sobra ang kanyang mga kamay at paa, hindi naman niya ito ngayon mapakinabangan dahil wala na siya sa perya. Dahil sa kanyang kalagayan, limitado rin ang kanyang kilos. Tila
Tila kumupas ang kulay ng buhay para kay Mang Rudy. Ang kabiyak kasing si Aling Evelyn, wala ngayon sa kanilang tabi. Hindi sana okay sa akin kasi una, sabihin na natin sa kalagayan natin ito, hindi tayo dapat nag-iisa. Hindi dapat nawawala o mawala ng maalalay. No? At siyempre, bilang ama ng tahanan, hanggat maaari, sana gusto natin tayo ang gagawa ng mga paraan na para makahanap tayo ng mga kagaya ng financial problem, no? Pero dahil sa talagang walang magawa, tinanggap ko yung katuwiran niya na kailangan natin magtulungan. Ang nag-iisang anak ni Mang Rudy na si Risa, damang-dama ang matinding epekto ng pag-alis ng kanyang ina. Mas mabuti po yung kumpleto kasi nagtutulungan sila. Ngayon po, kami na po dalawa ni Papa. Malungkot po eh. Malungkot kasi dati, pag nandito si Mama, lagi kaming nagtatawa. Kayo hindi na. Ang unika iha ay gumagawa ng mamunting paraan upang malamnan ang nagugutom nilang tiyan. Nagbabalot po ng tinapay kasi pag gabi po, binibigyan po kami. Yun na lang po yung almusan namin pagka umaga. Mahirap man ang sitwasyon, pilit kinakaya ni Mang Rudy at ng anak na si Risa ang lupit ng kahirapan at ang hapdi ng pagkawalay sa ilaw ng tahanan. Kahit mahirap ang buhay, mas gusto ko yung makakasama kami. Pero dahil nga may mga problema kami, sa ngayon, wala akong hanap buhay, walang pinakukunan ng ibang source of income, wala talaga. Kaya titiisin ko na nandun siya, nandito ako, bagamat mahirap talaga. Habang dito sa Quezon City, dinala ng tadhana si Aling Evelyn. Malayo sa nakagisnang buhay at milya-milya ang distansya sa mahal na pamilya. Mayroon din pagkakaiba kasi tatrabaho ka sa ibang tao tapos yung pamilya mo naiwanan mo. Parang nakakaano ba, yung di mo sila naalagaan. Tila sinubok daw sila ng pagkakataon sa sunod-sunod na problemang inabot. Unay, nalugi ang kanilang munting tindahan at pagkatapos ay iba't ibang sakit ang dumapo sa kanilang mag-asawa. Ang mga ito ang nagtulak sa kanya upang sumugal sa pangangatulong dito sa Kamaynilaan. Ayaw nga sana niya kasi yun nga, malayo. Sabi ko naman sa kanya, pumayag ka na para medyo makatulong din ako ng kahit konti. Para medyo makaluwag-luwag ng konti. Sinasabi niya na umuwi ka na lang dito. Kaysa naman malayo ka. Kahit na mahirap lang tayo, basta magkakasama tayo. Kako, sige lang, uuwi din ako. Subalit ang Maynila ay tila naging lungsod ng pagdurusa para kay Aling Evelyn. Ang 6 na buwan kasi niyang pananatili rito, ang pinakamatagal na panahong nawalay siya sa mga minamahal. Parang gusto ko na lumipad, pauwi. Kasi, yun nga, inaalala ko silang dalawa na akong umaalalay sa kanila. Dahil, yun nga, yung asawa ko, hindi naman nakakatrabaho dahil sa kanyang disabled, kapansanan niya. Kaya, medyo masakit din sa loob ko na napawalay ko sa kanila. Kaya kung may pagkakataon daw sana, mas pipiliin niyang umuwi sa Zamboanga upang makasama ang kanyang mag-ama. Itinuturing natin ang mga karnabal bilang mga lugar aliwan, mga pasyalang kumikiliti sa ating imahinasyon at nagpapatotoo sa ating pantasya sa sandaling panahon. Ngunit para kay Mang Rudy, ang sirko ay kanyang buhay at ang kanyang buhay ay isang sirko.